Hello mga kabarangay. Good morning! Kumusta po ang lahat? So, dito na naman kami. Good morning sa inyo mula sa amin ni Yuda. At soon, malapit na kaming maghiwalay. Uuwi na naman ako sa barangay. Maiiwan siya. So, bago ang lahat guys, please don't forget to subscribe. Kung ikaw ay di pa nakapag-subscribe, please press that subscribe button, comment, like, and share. At huwag niyo kalimutang i-press ang ating notification bell para updated ka sa mga bagong video ng aking i-upload. So, ayan, early morning with a horse. Charot! Oh, Yuda! Ang laking horse. Morning! Big horse! Yeah! Laki ng mga kabayo dito guys, ha? Parang mga elepante. Up, 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 up. Don't run so fast. Andito na naman kami sa, ayan guys, oh. Nagtanim na sila ng wheat or trigo. Aray ko. Andito na naman tayo sa mga mais, sa kanilang sweet corn farm. Ayan. Ayan na guys. Tingnan nyo yung mga sweet corn farm nila. At the same time, ang kabila nito ay bakahan. So, nandito tayo sa mga bagong, anong tawag dito? Yung sabi ko sa inyong pupuntahan namin ni Yuda na forest. So, nandito na kami guys. Ayan. Narating na namin sa awa ni Lord dahil hindi na mainit, malamig na at unti-unti nang nag-change ang mga kulay ng mga tanim. Oh, ang may-ari siguro nito ay Espanyol kasi ang nakalagay Jose Ferreira Way. Oh, 'di ba? Ang tawag diyan ay Jose Ferreira Weg. Weg is way. Ayan guys, oh, nagyayelo na yung mga damo. Dahil nararamdaman na nila ang lamig. So, change climate na naman sila mga lods. Ang ganda nitong pine na ito. Oh. Hindi lang ako sure kung siya yung tawag na juniper. Juniper tree. I'm not sure. Okay. So guys, samahan nyo kami ni Yuda. Sandali lang kami dito. Uwi na rin kami ulit. Baka kasi abutan kami ng ulan. So, ito ay parang ano ba yun? Nursery station. That's a dog poo. Yan, parang nursery station kasi may mga tanim doon ng mga fruit trees. At saka, ayan ewan ko ano yung damo na yan. Yung mga cherries na original cherries. Ayan guys, ang aming pupuntahan ni Yuda. Yan, ikot-ikot lang. Tapos doon kami lalabas sa kabila. Oh, kahit isang oras lang na lakad, okay na yun. Oh, ayan guys, oh. Tingnan nyo itong mga Christmas tree na kanilang tinanim. Ayan. Aantayin nila yan ng hindi ko alam kung ilang taon. Para maging Christmas tree. Yan guys. Yan. Tingnan nyo guys. Yan. Yan. This is a Christmas tree guys. Matagal na panahon pa yan bago ma-harvest. Pero ito hindi. Para itong pang decor sa bahay. Kilid-kilid. Mga ganon. Yan oh. Tingnan nyo. Ganda. Woo! Hello. Ayan guys. So ayan. Okay. Saan tayo pupunta Yuda? Hindi tayo pasok sa forest Dito lang tayo sa gilid. Baka. Oh, aktong sabi niya, power zone. Ayan. Power zone daw. Ibig sabihin electric. Electrical. May current ng electric. Baka ikay makuryente. Charot. So, ayan. Dito tayo sa mga malalaking puno. Ayan, na kung ilang daan taon na ang mga edad. So, mamaya, doon naman kami babalik ni Yuda, yung forest na yon. Yan. Diyan kami
uuwi sa kabila niyan. Ayan na guys. So welcome sa aming YouTube channel. Oh, at soon maiiwan na naman si Yuda sa barangay. At ako'y uuwi sa barangay ulit na sa kabilang barangay. Ayan na, di ba Yuds? Oh, mamimiss ko si Yud. Mamimiss nyo rin si Judes. Oh, di ba? Mamimiss nyo si Yuda. Ayan, pero di bali. Diyan naman sa mga vlogs natin si Yuda. Ayan. So ito lang muna, ipakita namin sa inyo ang kagandahan na kulay berde ng barangay. Ayan guys, meron ditong, ayan, pwede ka daw dyan magluto-luto. Ayan. May mga ano dito, oh. Ano ba yung nilalagay sa gulay? Gulay. Ano ba yung nilalagay sa gamot? Ayan, oh. Guys, ang ganda ng ano niya. Ang ganda ng ano na yan. Part of mushroom siya, pero nakalimutan ko yung pangalan. Kayo nang bahalang tumuklas. Charot. Ayan. Yung nilalagay sa mga medicine ng Chinese. Coliform. Ano ba? Hindi coliform. Ewan ko kung ano yun. Nakalimutan ko lang guys. Pasensya na kayo at hindi ko maalala. Basta ano yan. Nilalagay yan sa mga medicinal ng Chinese medicines. Yan. So ito na mga lodi. Sama-sama na lang tayo dito. Hindi na tayo papasok sa forest kasi baka biglang umulan. Mahirap na. At mawala tayo sa loob. Hindi namin alam to ni Yuda. Ayan dito, pwede kang mag-barbecue, pwede kang mag-picnic. Ayan, may mga sunog-sunog. Pero bago ka mag-picnic guys, humingi ka muna ng permiso. Kasi, mahirap na, baka masunog, patay ka. Ayan, yan yung iniiwasan nila dito. Na magkaroon ng forestal fire. Pasensya na at tayo'y inuubo-ubo. Pero at least hindi na malala. Maganda na. Charot. Guys, oh, ang laki-laki oh. Birch tree yan, guys. Yung mga malalaking puno dito ay birch tree. Alam niyo yung gatas na birch tree? Ito yung puno niya. Ito yung kahoy. So this is a birch tree. Most of them are birch tree and this is prohibited to cut down. Kasi sila ay mga tawag doon. Sila ay mga selected and kumbaga protected. Oh. They are protected trees here sa barangay. Oh, ayan. At ayan guys, oh, nakikita niyo yung mga maliliit na bahay-bahay na yan. Yan. Mostly sa mga mahilig dito ng garden, yan ay nirentahan nila guys. Pwede kang magrenta dyan, magtanim ka ng bulaklak mo, pwede ka rin matulog dyan. Nagbabayad yata sila dyan ng 10 para lang magkaroon ng maliit na, ano tawag nila dito? Tiny house with a garden. Kaya kung pwede nating dadaanan natin. Pero pag hindi tayo makakapunta doon. Pero parang may way naman. So let's try. Baka pwede. Yan yung tiny house guys. Pwede kang mag-rent dyan at magtanim ng mga gulay. So yun ang tinatawag nilang tiny house. Baka pwede tayong sumilip. Pasilip tayo. Oh, ayan. May mga nakatira dyan. Kaya lang, wala yan sila dyan proper drinking water. Mga ganon. Yung pandilig meron, syempre. Nagbabayad yan sila ng 10 yata kada buwan. Ayan, may mga nakatira dyan, lalo na pag
malapit na ang summer. At saka dun sa mga taong nag-retire. Yan. Yan yung mga ginagawa nila dito. Siyempre, pag retire ka na, ang gagawin mo na lang ay it's either bakasyon, gala-gala. Pero yung iba, dahil ayaw nilang gumala, dahil matanda na, ang ginagawa nila ay nagre-rent sila ng ganyan at nagtatanim ng mga pagkain, mga gulay, bulaklak, depende kung ano yung gusto mo. Kasi hindi naman lahat dito ng tao sa lugar na to, sa barangay na to ay may sariling garden. Lalo na yung mga nakatira sa tinatawag na condo apartment. So dyan, pwede silang magkaroon ng sarili nilang tiny house na babayaran nila kada buwan. At ayan na nga, dito na nga kami ni Jude. At hindi natin siya madadaanan kasi nandun siya sa kabila. O ayan guys, may iba-ibang bandila. May Spain, may Italy, may Canada. Ano ba yung pula puti? Ano ba yun? Nigeria ba yan? Ewan ko kung ano yan. Basta, yan sila nakatira dyan mga loads. O bawat isa sa kanila ay may sarili silang mga bandila. So, ikaw pwede rin maglagay dyan. Baka may makita tayong bandila ng Pilipinas. Charot! Kailan pa kaya? May mga Pilipino din dito guys. Kaya lang, you know muna pag Pilipino. Alam mo na yung mga Pilipino dito. Ganyan sila. So, ayan guys, mga tiny house. Yan. Kumbaga sa atin sa Pilipinas, parang yung bahay kubo. Ayan, kita nyo, may mga tanim na kalabasa. Siguro may upo pa dyan. Wala akong nakita ang flag ng Pilipinas eh. Merong Portugal, Spain, Canada, may ako nakita. May Ukraine. Ukraine ba yan? Ukraine yata yan. Yung ibang klase ng mga flags guys. Yan yung mga taong nandyan. So, iba-ibang, para silang refugee camps, ganon. Yan, pwede kayong magtanim ng gulay para mabuhay. Kasi dito guys, once na you are refugee, you are not allowed to work. Kahit pa nga yung mga, yung mga katulad ko na may mga European identification or permanent residence, hindi pwedeng magtrabaho dito unless you are one of the European country citizenship, pwede kang magtrabaho dito. Ayan. So, ayan, yun sila guys. That is a refuge camp. O kung tawagin natin, refugee camp. So, tiny house. Pwede silang matulog dyan. May kumpleto din naman yan guys. Kaya lang, wala lang dyan, ang alam ko walang kuryente dyan eh. Wala silang kuryente, walang tubig. Pero, pwede ka namang marami namang lugar na pwedeng kumuha ng tubig that is free. Kahit yung mga tubig na nasa loob ng forest ay libre yun. Ayan, may daanan pala, kaya lang hindi ko alam kung saan. May daanan, may nakita kong taong dumaan dun sa gilid. Baka pwede namin ni Yoda puntahan. Dadaan tayo doon guys. Sige, tara. Let's go Yods, dadaan tayo doon. Iikot namin kayo mula dito, papunta doon. Ayan. Susubukan natin. At titingnan natin kung ano ang mga nandun. So, sabayan nyo na lang muna kami ni Yuda sa paglalakad. Ayan, at nandito na naman ulit ang ating mga bakahan. Siguro guys, pag may 1 hektarya to eh. O 2. 1 hektarya siguro to. 1 hektarya to guys. Pag may ganito ka lang na baka guys. O kahit 3 ganito lang na baka guys. Diyos ko, abot langit ang saya nito guys. O kahit ganito lang kalaki na na lupa, 1 ganito lang. Okay na. Makabili lang ako ng ganitong lupa, 1 hektarya. To the heaven na ang feelings ng manay nyo. At kung napapansin nyo guys, hindi po lahat ng baka napasok sa area na to. Kasi ayan tingnan nyo. May boundary sila. Pero wala pang
Wala pang ano, wala pang nakapunta dito. Uy, bull pala ito guys. Lalaking baka pala yan guys. So, yan yung baka na pang karne lang yan guys. Ayan guys, oh, may division. Maliit lang na area yung pinapakainan muna sa kanila. Ayan. Yan lang. Ayan guys, oh, nakita nyo yung bull na yan. Napakalaki. Yan yung tawag yata na, anong tawag doon? Alam nyong, ano bang tawag doon na sasakyan? Ay, nakalimutan ko. Mussolini. Mussolini ba yon? Yung sasakyan na yon. Yan sila ng mga baka guys. Ang lalapad ng ano, likod. Sobrang laki. Maaabot yan ng 6 to 8,000 kilos. Ang bawat isa na baka. Napakalaki. Hi mama cow, good morning. Hello baby cow. O ayan guys, so kita mo to. Ilang buwan pa lang yan guys, siguro 5 months pa lang yan. Sing lakay na ng 5 years old na baka sa Pilipinas. Ito sila, oh. Hi! Hello! Oh, yung ganda nyo. Ang ganda ng mga baka na ito. Diyos ko Lord. I love you guys. Yan. Oh. Grabe yung mga likod guys. Ang lalapad. Diyos ko Lord. Hi baby cow. Oh ayan. So nakita nyo na guys. Ganyan. Kaganda. Ganda-ganda ng mga baka na ito. Oh. Si Yuda parang baka na rin. Charot. Ano ba yung likod mo be? Bakit may ganyan oh? Dinikitan na siya ng mga damo kasi kung ano-ano yung inaano niya. Inisinghot niya. Ayan, pupunta tayo doon sa mga tiny house kasi may daanan guys. So dadaan tayo doon. Magpipip tayo doon. Ano, chismosa style. Charot! Kasi babalik kami doon ni Yuda. Oh. Doon kami dadaan ulit pabalik sa bahay. So dahil may time tayo, sabayan nyo na ako. O, diba? Ayan na. Ayan na. Tatarararara. O, ha? At ito ay nasa gilid lang ng highway, mga lods. So, pupunta tayo doon sa kanilang tiny house. Huwag ka dyan at may kuryente yan, baby. May ano po ito, may running current ng, hindi naman yan sa kuryenteng guys. Yan ay galing sa isang baterya. Battery. O kung nakikita nyo yan, no? Yan. Yung nasa gitna na parang bahay-bahay. Ang alam ko dyan ang gagaling. Yung kuryente. Para yung baka ay hindi lalabas papunta sa kabilang bakod. Ganyan sila. So, bibisita muna kami doon ni Yuda. Diyan, sa tiny house na sinasabi ko sa inyo. Pupunta tayo dyan. Yan, may milling, ano pala dito ng mais, guys. Oh. Milling area. Yan. Yung nakaraan doon kami ni Yuda napunta. Nakita nyo yung mga bahay na yon nasa bundok. Bundok ba yan? Sa hilltop. Diyan din kami nang galing ni Yuda nung nakaraan. Nung hanap kami ng way ng papunta sa Papicon Lake, eh hindi namin matagpuan. Yung pala doon pala sa kabila. Nako. Nakaka 1 hour and 15 minutes walk. Pero kung hindi mo alam, abutin ka ng siyam-siyam. Ayan na guys. So, pupunta tayo doon sa mga tiny house na yan. Pagkakaalam ko, ano yan eh. Most of the retired people is living or having that space. I think around 10 square meter per area na pwede mong pag-rerentahan ng 10 kada buwan. Tapos pwede kang magtanim dyan, pwede kang matulog dyan, depende kung trip mo lang.
Pag wala kang bahay, pwede kang mag-rent ng ganyan. 10 kada buwan yata. Tapos ikaw na mag-maintain kasi may CR naman yan dyan. May tulugan. Wala nga lang kuryente. Wala din sila yatang tubig. Pero may pandilig. Pwede ka namang, parang meron yatang pandilig na tubig. Ewan ko lang, I'm not really sure. So, dadaan tayo dyan. Gagala muna tayo dyan. Ayan, dito na tayo guys, papasok sa kanilang refuge camp or tiny house. Dito naman kasi, kung marunong lang sila, maraming pagkain dito guys sa mga ganito. Oh, ang daming spinach. Pwede ka namang magtanom dito ng mga beans. Kahit anong gulay gusto mong itanim, may mga broccoli pa nga oh. Lahat ng gulay maitatanim mo dito, patatas, para mag-impok para sa panahon ng taglamig. So pag panahon ng taglamig, lalo na pag may patatas ka, may kamote ka, kalabasa, you will survive guys. You will survive. Ganitong mga area, pwede ka namang magkaroon ng manok. Pwede ka nang mag-alaga ng mga manok. Kasi may nakita kami doon sa city. May nag-aalaga ng manok sa backyard nila. So pwede kang mag-alaga. Pero mostly lang nakita ko nag-aalaga ng manok dito guys ay Chinese people. Ayan, nandito na tayo. Ewan ko kung anong damo yan. Parang kinakain siguro yan. Pero yung spinach, alam ko kinakain yan. Itong damo na to, parang kinakain yata yan. Ayan na guys, may nakikita na akong mga kamatis. Oh yeah. So here we go, mga lodi ko. So ayan, makikita na natin yung kanilang mga tiny house. Ayan guys, oh, may mga grapes sila. Yan, may hazelnut din. Ayan oh, tingnan nyo yung mga garden nila. Wow, ayun, si kuya. Kalabasa, kalabasin. Video bear. Watch out, may ano daw. May security camera. Ayan guys, oh, tingnan nyo, oh. Ang cute ng mga grabe tong kamatis na to guys, oh. Sobrang laki. At ayun, nakikita niya. Yan, pwede kang magkaroon ng ganitong area dito guys. Magbabayad ka. Ayun, tingnan mo yung mga kamatis nila. Oh. Nakita niyo yung kamatis? Yan oh. Yan. So, pwede kang magkaroon dito ng garden. Ayan, tapos pwede mo silang ibinta. Pwede kang magbinta. Ito yung mga tinatawag nilang organic vegetables. Walang walang spray. Wow, guys, tingnan nyo naman yung grapes nila, hinog na rin. Purple na. Oh, ganyan oh. Pwede kang matulog dito, may mga bahay yan. Pwede kang magkaroon ng kama. Ayan. Oh, may celery. May kalabasa. May strawberry. Ayan, may rhubarb. Ayan oh, may beans. Malapit nang i-harvest yung beans nila kasi nag-aano na. At saka meron silang cherries. Ayan. Ayan guys, so nakita nyo, pwede kang magkaroon ng ganito dito. Magbabayad ka lang ng 10 kada buwan. Ayan, tingnan nyo oh. Oh, ayan oh. Wow, ganda naman ng. Ayan guys, dahil lumamig na, namatay na yung puno ng pumpkin. Tingnan nyo yun. May mustasa. Kompleto. Ay, may silang Baguio beans. Guys, tingnan nyo yan, oh. Ang dami ng kalabasa. Ayan, guys, oh. Nasa loob. Ay, itinapon na ba yan? Yung iba na pa, tinapon na nila kasi wala nang bumibili. Ayun, guys, ang laki-laki. O, ayan, pwede mong i-reserve yan para sa winter.
Meron sila ditong tinatawag na, ayan oh, yung compost area. Ayan. Ito yung zucchini or kalabasin. Yan yung great strawberry nila guys. Ayan guys, naggawa sa pala sila ng tomato paste. So, ito na ngayon yung kanilang compost bin. Ayan oh, daming dragon beans. At saka yung kanilang strawberry. So, ayan. At oh, may lumabas na kalabasa guys. Andito siya sa labas. Nasa labas yung kalabasa. Uy! May Pilipino dito. Guys! Ayan yung flag ng Philippines oh. Hi Philippines! Kumusta ka dyan? May kabayan pala tayo dito guys. Ayan oh, nakita nyo? May flag ng Pilipinas. Andyan, tapos yung kaparis niya ay flag ng Switzerland. So, Filipino-Swiss. Ayan na guys, nakita nyo? Kung di tayo lumapit, di natin mapapansin na may flag pala ng Pilipinas dyan. So, ayan na. So, may nakita tayong flag ng Pilipinas dito. Ito guys, oh, lumabas yung kalabasa. Ayan oh. Tingnan nyo guys, ang laki-laki ng kalabasa oh. Siguro more than 15 kilos yan or less. More, not less. Ayan, so guys, may Filipino flag, may kabayan tayo dito. Kahit saan pala Pilipinos lumalabas ha. Ayan, may Filipino flag. So may nagre-rent dito ng garden. Si Yuda siguro masakit ng tiyan. Ayan, kumakain na ng damo. Sige lang Yuda, kain ka lang ng damo dyan. Walang problema. Ayan, so wala pa siguro dito. Walang Pilipinang ano dyan oh. Ayun kasi yung flag ng Pilipinas eh. Tapos yung kabila parang, ewan ko ano yan. Pero mayroon din ditong flag na parang Senegal ba yan? Green. Ayan, mayroon dito silang mga raspberry guys. Ayan oh. Raspberry na malalaki. Yan. Ayan. Marami ditong mga ano, pagkain. Okay ka na, Yuda? May nakita din tayo dito kaninang flag ng Canada. Ayun. So may isang flag ng Pilipinas dito. Ibig sabihin, may Pilipino. Ayan oh. Dami nila guys. Ang ganda ng kanilang mga garden. At yun oh, may, ano ba yan, hibiscus? Yung hibiscus na kulay pula. Ayun oh, masarap yan ilagay sa manok. Ay manok, isda pala. Yung paksiw na isda. Oh, ito na yung sabi ko sa inyong blackberries dito. Ayan oh. Ayan. Yan. Yan, bumabagsak na yung ulan. Guys, ito yung blackberry na katulad sa akin. Yan. Ayan, harvest time na ng kanilang patatas guys. Ayan, namamatay na. So, pwede nang i-harvest yan. At ito naman yung isang klase ng hibiscus. Ito oh. Kumbaga sa atin, gumamila ba tawag doon? Ito oh. Ano to? Sinya. Sinya. Ayan oh, sinya. Yan, tsaka carrots, sugar beets, lettuce. Come here. Tsaka yung sweet pepper. Mayroon din silang artichoke at tomato. Ito guys, ang ganda. Hello. Ayan guys, oh. Yan. Natapos na yung garden nila dito pero may itinanim silang bago. Ito naman ay anis. Yan oh. Yung parang pine trees na maliliit. Anis yan, anis na mo. Ang bulaklak niyan, super bango. Come here. Ayan guys, sabi ko sa inyo, oh, may maliit na bahay, pwede kang matulog dyan. Ayan, oh, diba? Ikaw magpagawa niyan. Ang ganda ng kamatis nila dun, oh. Hello. Come on, Yoda. Ayan. So, yung marigold na yan ay kinakain yan, guys. Nilalagay yan sa salad. Yun yung kulay yellow na yan. Nilalagay nila yan sa salad.
Ayan yung kanilang compost bin. Mayroon din sila ditong asparagus. Ayan guys, tingnan niyo yung kamatis nila. Nilalagyan nila dito ng bubong. Yan. Para hindi mamatay sa lamig. At kung nakikita niyo yung yung rhubarb nila at saka yung kalabasa nilang super cute na maliliit pero colored. Yan. So wala na. So dito na naman tayo ay mga panibagong bahay-bahay na naman ito dito. Babalik na tayo, Yuda. Tara, babalik na tayo mga lods dahil tayo ay uuwi na. Squash arena. Ayan pala yun dyan, sa Glitter Hill. So pag nag-harvest na sila guys, dyan na sila maglalagay. So ayun yung flag ng Spain. May mga Espanyol dito, Buenos Dias. May mga Pilipino, may Pilipino din. Magandang umaga, Pinoy. Magandang umaga, Pilipinas. Balik na kami ni Yuda ha. Ayan ang ganda ng kanilang mga tanim dito. Ang cute ng kanilang bahay guys. Pwede ka naman matulog dyan. Lalo na pag nag-iisa ka lang sa buhay. Pwede kang mag-rent dito ng 10 ang buwan. Tapos yung mga gulay mo, tinda mo. Ang daming ganda ng kanilang raspberry dito guys. Hinog na. Yan. Meron din silang black currant. Ayan black currant. Meron tayo niyan. Pero ang gusto ko yung red and white currant. Yun ang gusto kong itanim. Kasi matamis yun masyado. Yung red. Tsaka mahahaba ang tangkay ng bunga. So ayan na. Mayroon din silang puno dito ng ano ba yan? Peach? Peach yan? Oo, peach. Panliliit. Apricot. Liliit pero marami siyang bunga. Ano yan? May dumidikit sa paa ko. So ayan mga lodi. Nakita niya na. Yan na. Andito yung area ng ating kababayan. Ayan May puno siya ng mansanas. Tapos may maliit siya na bahay kubo. Meron din siyang grapes. Partition kasi ito mga lods. Ibig sabihin every 10 square meters, bahala ka na kung anong gagawin mo. So may mga roses siya. Sana may okra, talong, sibuyas. Ayan guys, nahinog na yung kanilang grapes. Yan. Hinog na yung grapes nila. Yaw-yaw lang tayo dito ng yaw-yaw, walak. Nahihinog na rin yung kanilang mga sweet pepper. Aray ko Lord, bakit may nangangagat dito sa paa ko? Ano ba to? Yuda, what was in my here? I can't pull my pants. So ayan na. Namamatay na yung kanilang mga gulay. Ito ang laki ng kalabasa na to. Grabe. Giant kalabasa. Yun yung kanilang dragon beans. Ang marami dito, ayan, may bagyo beans, charot. Ayan ayun yung grapes ni kabayan. Baka sa kanya tong beans. Saan ka pupunta? Walang aso dyan. Tara na. Ayun yung tingnan nyo guys, yung cherry tomato niya ano ba tawag doon? Lumagpas na. Wow, yung kanilang plum guys. Napalalakahin ko. Tingnan nyo yung plum doon sa dulo. Dito. Ayan, nasaan na? Tika sandali. Ayan na yung plum guys Ano ba yan? Saan na yun? Ayan. Ang daming bunga ng plum niya guys. Wow. Ganda. May patula. Patula yan, chayute. May patula guys.
May sayuti yata yan. Oo, wala pang bunga yata. Sayuti guys. Sayuti yan. Sa tapat ng ng kalabasa at plum. May talong din. Ayan sa baba. Yung mga cute na talong. Yan. Dami pala ditong tanim. Meron doon sa kabila guys, apple. Apple green. Yung nakabarricade sa kanyang munting kubo ay apple. Ayan. Uwi na tayo, Yuda. Tara na. Uwi na tayo. Ito guys, ito yung mga kalabasa na pang Halloween. Pero pwede rin naman yung kainin. Gawin mong soup. Siguro maingay tayo. Kaya sila'y nagising. Uy, alas 11 na no. Ayan yung flag ng Pilipinas guys. Nakita nyo? Meron dito. Kaya lang minsan yung mga Pilipino dito ayaw naman makipag-usap sa kapwa nila. Kaya ayan, let's go home. Uwi na. Bye-bye. So, uwi na kami guys. May mga sunflowers pa dito. May maliit na fish pan na may water lily. At ang ganda ng mga kamatis, pero yung kamatis nila nasunog na. At saka yung kanilang yellow pepper. Ayan, gustong gusto ko. Yan yung sili na yan. Grabe yung kamatis nila dito guys. Ang daming hinog. Ang kanina pa yan si kuya dyan. Naglilinis na ng garden niya. Ayan may siguro dito sila natutulog. May sila pipino. Ang haba. Wow, ewan ko to siya guys. Ito Ayan, bulaklak lang siguro. Ayun yung zucchini na kulay orange. Ayan. Tapos nabuhay na yung kanilang mga patatas na itinapon ay maglalaman na ulit yan dyan. Yan yung isa doon nagkakaroon siya ng meron siyang fig tree. May tanim pala siyang lito. Sayang yung kanilang red currant guys. Hindi narbat. Hinayaan lang nila. Tara na Yuda, uwi na tayo. Yan, pauwi na kami ni Yuda guys. See you again. Maraming salamat sa inyong panunood at pagsama sa amin ni Yuda. Ayan, uwi na kami kasi tanghali na. So, see you guys. Maraming salamat. Please don't forget to subscribe, like, comment down and below, and share. Pakipress na rin ang ating notification bell. Ito po ang inyong lingkod, si Manay sa Barangay at Yuda. Bye-bye!